Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon, pinaranas mo na namang muli sa amin ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Panginoon, kahit hindi kami karapat-dapat sa pag-ibig na yan, Panginoon, ibinigay mo pa rin sa amin. Oh, salamat, Lord. Ikaw ay Diyos na mabuti, Diyos na tapat sa aming buhay sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Wow, sino po ba ang napalakas? Naniniwala ko lahat ay napalakas, no? Lahat tayo ay pinalakas. Salamat, napakahalaga talaga ng may nananalangin sa iyo, di ba? Kasi yung panalangin ng iyong kapatid, nakakapagpalakas yan sa iyo. Diba? Parang sinasabi kasi ng Panginoon, anak, nandito lang ako. If someone prays for you, if someone nagtanong sa iyo, kamusta ka? Diba? Ang saya-saya sa puso. Kasi alam mo, sa puso mo, naalala ka ng Diyos. He sent someone para ikaw ay, sabi nga, ikaw ay i-comfort ng Panginoon. Diba? So, hindi tayo nalilimutan ng Diyos. Huwag niyong isipin yan. Kaya ngayong umagang ito, sabihin mo sa iyong sarili, Lord, mahina ako, pero pinalakas mo ako. Lord, maraming kulang sa buhay ko, pero salamat, pinuno mo ako. Tama ba? Pinalakas ba kayo ng Diyos? Ang lahat ng pinalakas ng Diyos, pumalakpak. Wow, hallelujah. At syempre, di ba, hindi lang kayo pinalakas ng Panginoon, kayo din ay pinuno ng Diyos. Kagaya nga ng ating pinag-usapan ng mensahe ng ating senior pastor last Sunday. Pero bago po ako magpatuloy sa aking pong topic ngayong umagang ito, nais ko po munang batiin ang bawat isa ng isang masaya, pinagpalang umaga. At nais ko rin pong i-congratulate ang lahat po ng nagpa-water baptize. Congratulations po sa inyong lahat. Kayo po ay patnubayan at gabayan ng Panginoon sa inyong pagsunod sa Kanya. At syempre po, di ko makakalimutan ang buong worship team. Salamat po sa lahat ng buong worship team. At syempre, salamat sa ating mga senior pastors, kay Pastor Dong at kay Pastora May, na pansamantalang ipinahiram po ang kanilang pulpito sa inyo pong lingkod. Isa pong pribilehiyo ang gamitin ng Panginoon ngayong umagang ito na maging mouthpiece. Mouthpiece niya. Ako po ay tagapagsalita lang ng Diyos. Sisidlan lang po niya ako ngayong umagang ito. At lahat po ng sasabihin ko, ito po ay paalala po. Ako po ang unang napaalalahanan ng Panginoon. Huwag po kayong mag-alala. Bago po kayo tamaan nito, ako po ang unang tinamaan. Di ba? Pare-pareho tayo. Di ba? At yan ang maganda sa Diyos. Wala siyang pinipili. Kay lingkod ka ng Diyos at kay, di ba, hindi ka lingkod ng Diyos, itatama ka niya kapag gusto ka niyang itama. At kapag ikaw ay tinatama ng Diyos, huwag kang ilag ng ilag, kapatid. Di ba? Huwag kang ilag ng ilag, di ba? Magpatama ka na para hindi ka tamaan. Amen? So, napakaganda po ng pinag-usapan natin at kanina habang nananalangin po si Pastora Das, ang sabi niya, ang mundo, kung makikita natin, parang nakakalungkot. Ang daming balita ng mga flash floods, yung mga lugar na hindi binabaha na. May mga lugar, di ba, na kinakain ng apoy. Parang naubo na yung isang buong syudad. Di ba? Parang ginunaw ng isang apoy. At di ba, kabila, merong mga bansa na nagkakaroon ng giyera. Parang kung titingnan mo, nasaan ang kapayapaan? Di ba? Nasaan ang kapayapaan? Pero alam nyo, sabi nga, hindi ko malilimutan yung isang talata, isang phrase na sinabi ng unang mga nag-preach dito na ang sabi, God setbacks in your life is your chance to come back to Him. Come back to Him and ask from Him the strength, yung lakas,
Yan yung mga setback sa buhay natin na pinapaalalahanan tayo na, oops, mukha yatang nalimutan mo na ako. Oops, mukha yatang lakas mo na ang daladala mo at hindi lakas ko. Paalala po yan sa atin ng Diyos na nariyan lang siya, naghihintay lang na tayo'y bumalik sa Kanya. Tayo'y humingi ng tulong. Tayo ay humingi. Siya ay ating magulang. Huwag nating kalilimutan. Kaya, last Sunday, sabi, merong 3 bagay daw. According to our speaker, to Pastor Dong. Pastor Dong reminded us that we are fighting 3 enemies. Naalala niyo po? Tayo pala ay may 3 kaaway, pinakamahigpit na kaaway. Ano ito? The world, the flesh, and the devil. Yung mundo, yung ating laman, yung mga kagustuhan natin, ay naku, yan ang pinakamahirap na kalaban. At yung dyablo, si Satanas. Now, if the enemies are real, and the battle is real, ano ang kanyang ginawa? He gave us the power to activate. Diba? Inactivate tayo ng Diyos. He gave us the power to activate. And what we need is to receive that activation. Ngayon, ang tanong ko, handa ba kayong ma-activate ni Lord? Handa ba ang lahat? Hindi naman pwedeng God gave you the power to activate pero nandyan ka lang din, nakaupo. Parang hindi naman tunay na inactivate ka nga ni Lord. Di ba? So, kailangan handa ka na tanggapin yung power of activation mula sa Panginoon. Di ba? Kaya ang ating pag-uusapan ngayon ay ang Power to Activate Part 2. Getting ready to be activated. Handa na ba ang lahat? Amen! Yan. Alam niyo po, sabi sa 2 Timoteo, chapter 1, verse 6, dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay ng Diyos na nasa atin na. Uy, meron palang kaloob ang Diyos na nasa atin na. Na-discover nyo na ba yan, kapatid? Kung hindi nyo pa na-discover, ito na yung tamang panahon, di ba? Tamang panahon na dapat ma-discover mo yan. Kasi sabi ni Pablo, pinapaalalahanan ni Pablo si Timoteo dito, na sabi niya, pinapaalala kong muli sa iyo, na gamitin mong muli, alam mo sa ibang salin, pagningasin. Alam niyo yung pagningasin, parang pag-apuyin mo kasi maaaring yung apoy mo ay konti na lang. Ay, yung hindi nga apoy parang usok ka na lang. Di ba, pastor? Aandap-andap. Kaya, ngayong umaga, pinapaalalahanan tayo ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo papunta kay Timoteo. At kay Timoteo, papunta kay Pastor Azali. At kay Pastor Azali, papunta sa inyong lahat. Di ba? Na ang sabi ng Diyos, di ba? Gamitin mo. Gamitin mong muli ang kaloob na yan. Una, ano ba ang kaloob na binigay sa iyo ng Diyos? Di ba ang buhay natin? Araw-araw, bumabangon tayo, humihinga tayo, sapat na sabihin natin, Lord, salamat sa kaloob mong buhay. Di ba? Salamat sa kaloob mong buhay. At ang paalala ng Diyos, gamitin mo yung buhay na ibinigay ko sa iyo. Sabi nga dito ni Pablo gamitin mo yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Parang inanoint dito ni Pablo si Timoteo. Para ano? Para si Timoteo ay maging kabahagi ng ginagawa ni Pablo sa kaharian ng Diyos. Bawat isa dito, nang pumasok kayo dyan sa pintuan na yan, pumayag kayo at nagdesisyon kayo na maging kabahagi ng ginagawa ng Diyos. Tama po ba ako? Yes! Nang kayo'y pumasok dito sa loob, nagdesisyon kayo na kayo ay magiging bahagi ng ginagawa ng Diyos.
Amen? Sa mga talatang ito, pinaaalalahanan tayo na tayo'y muling magningas. Kaya naman, sabi dyan, kapag na-realize mo, Lord, sorry, hindi na pala ako nagniningas. Handa na po uli akong magningas. Handa na po uli akong ma-activate. Yan. Handa na po uli akong ma-activate, Lord. Diba? So ano ba ang tinatawag na i-activate ka ni Lord? So i-activate natin muli ang power na ibinigay ni Lord sa atin. Sabi nga kanina ni Pastora Dash, no? Yung baptism is not just a mere ritual. Hindi lang siya basta ritual, hindi lang siya basta bahagi ng programa natin. Pero ito ay proseso ng Diyos sa buhay mo. Nagsimula sa pagsunod. Diba? At sa pagsunod mo, expect mo, may ilang bagay na gagawin sa iyo ang Diyos. Diba? May ilang bagay. Nandyan yung 4 na B. Dito sa church, may kultura eh. Banat, bunot, binat, bakbak. At ang una muna, mabasag ka. Babasagin ka talaga ng Diyos. Gusto mong mabago ang buhay mo? Hayaan mong ang Diyos ay basagin ka. Diba? Magpabasag ka. Dahil pag ang Diyos ang bumasag sa iyo, alam mo ba, huhulmahin ka niya mula sa kanyang pinakamagandang plano at hulma para sa iyo. Amen? Wow! So, ano ba ang ibig sabihin ng ma-activate? Pag sinabing ma-activate, ayan, nasa slides po natin yan. Next slides, please. Pag sinabi pong ma-activate, sabi dyan, mula sa standby mode. Di ba? Yan. Para tinawag ka lang, pastor. Di ba? Mula sa standby mode. Ano yung standby mode? Wala lang. Nakita niyo yung nagpatotoo kanina? Sabi niya, tambay lang naman siya dun eh. Di ba na, pastor? Tumatambay lang siya dun. Maaari naghihintay lang siya nang mayroong manggulo sa kanya. Di ba? Pero sa pag-standby niya, narinig niya ang salita ng Diyos. At mula sa standby mode, pagkakaupo o pagkakatayo, tungo sa pagkilos. Yan yung activation. Hindi ka na-activate kung nanantili ka lang. Alam mo, sa science, no? Kasi dati po akong science teacher eh. Alam niyo po yung inertia? Yung inertia na an object will remain at rest unless there is an outside force na magbibigay at magtutulak sa kanya para siya ay gumalaw. Para ka lang inertia. Inertia ka muna, standby mode, until someone tap your shoulder, until one day you hear the word of God and napagalaw ka nito. Yan yung activation. From a standby mode into pagkilos. Mula sa standby mode patungo sa pagkilos. Ano pa yung isa? Diba? Mula sa pagkadapa. Yan. Diba? Sabi nga niya, maldita ako, diba? Na hindi ako naniniwala sa Diyos kasi kinuha niya yung tatay ko, namatay of all people. Bakit naman ang tatay ko pa, diba? Mula sa pagkadapa, diba? Mula sa pagkakamali, hanggang sa pagbangon. Yan yung activation. Hindi ka nananatiling nadapa. Natapilok, kapatid. Pag ikaw nanatiling nadapa at natapilok, ay may problema ka. Kasi hindi talaga papayag ang Diyos na manatili kang nakadapa. Na manatili kang na-out. Hindi. Hindi papayag ang Diyos. Itatayo at ibabangon ka talaga ng Diyos. Yun ay kung papayagan mo na ibangon ka ng Diyos. Amen? Kaya kailangang magpa-activate ka. Kailangan mo magpa-activate, di ba? At ang kasunod, ano? Mula sa paglipat, mula sa receiver mode. Yan. Mula sa paglipat, mula sa receiver mode, patungong go mode, di ba? May tinanggap ka, hindi mo lang yan basta tanggapin. May gagawin ka. May partisipasyon ka. Alam niyo ba, si Elisha kay Elijah, sunod siya ng sunod. Sa lahat ng journey ni Elijah, sabi ni Elijah sa kanya, Elisha, pwede mo naman akong kunin. Ay, pwede mo naman akong iwanan.
Kasi sabi ng Diyos, mamamatay na ako, kukunin na niya ako. Pero ang sabi ni Elijah, hindi, Master. Hanggat nabubuhay ka, susunod ako sa iyo. Diba? Yan yung activation. Diba? Alam niya sa puso niya, may na-receive siya at gusto niyang makatanggap ng double anointing mula kay Elijah. At hindi lang siya basta tatanggap, di ba? May ginawa si Elisha. Sunod siya ng sunod kahit saan magpunta. Nagpunta sa Gilgal, nagpunta sa Bethel, di ba? Nagpunta sa Jordan, di ba? Hanggang sa nasaksihan niya kung paanong si Elijah ay kinuha ng Diyos. And that time, natanggap niya ang kanyang double portion of anointing. Right? So, from a receiver mode into an action or go move mode. Diba? Yan yung activation. Hallelujah. Nasa introduction pa lang ako. Salamat, Lord! Salamat, Lord! Diba? Pero, gusto mo ba na ikaw nga talaga ay activate ng Diyos? Sino po dito ang gustong-gusto na ma-activate ni Lord? Taas niyo po ang inyong mga kamay. Yan. So, sa lahat ng gustong i-activate ng ating Panginoon. Yan. Meron ako doon. Hi, Kuya Brian. Gusto mo bang ma-activate ni Lord? Yan. So, sa lahat ng gustong ma-activate ni Lord, may dapat kang gawin. Sabi nga, hindi lang tayo puro tanggap. Dapat handa rin tayong ipadala. Alam niyo po ba, kaya makikita niyo, kaunti lang ang mga pastor na narito ngayon. Lahat sila hindi lang tumanggap. Sila rin ay ipinadala at humayo. So, ibig sabihin, ngayon, tagatanggap lang muna kayo. Pero isang araw, hindi kayo mananatili dyan sa upuan niyo. Kasi hindi papayag ang Diyos na tagatanggap lang kayo. Dapat tagapagdala din kayo ng salitang tinanggap ninyo. Kasi yan yung activation. Yan yung activation ng Diyos sa atin. So, hindi lang tayo puro tanggap ng tanggap. So, mga kapatid, hindi lang tayo iniligtas ng Diyos. Tinawag din tayo upang ipahayag ang kaligtasan sa iba. Sabi nga sa Isaiah 6:8, at narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako. Sino tong sumagot? Si Isaiah. Diba? Narito po ako ang inyong isugo. Diba? So maraming beses na dito ang mga pastor, hindi lang sila nagpaparinig, sinasabi na sa inyo. Marami ang anihin, subalit kakaunti ang manggagawa. Alam mo, hindi nagpaparinig ang Diyos sa ating lahat. Sinasabi niya talaga yun. Dahil marami ang tumatanggap, pero kakaunti ang humahayo. Diba? Yun po yung katotohanan. Kaya kailangan ngayong umagang ito, hit na hit ako ng message ko mismo. Diba? I need to be activated. I should be ready to be activated by God. Lahat tayo dapat maging handa para i-activate ng Diyos. Kasi bakit kaya activate ng Diyos? Sabi sa Mateo 28, chapter 28, verse 19 to 20. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Gusto mo ba na nasamahan ka ng Diyos hanggang sa katapusan ng panahon? May kondisyon. Anong kondisyon? May utos kasi siya. At ano yung utos niya? Humayo kayo. Una, humayo kayo. Pangalawa, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bansa. At sabi, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang bautismo, gaya ng sinabi, hindi po siya makapagliligtas sa inyo. Siya po ay pagsunod ninyo sa utos ng Diyos. It is an obedience to the command of God. Diba? So kaya, be activated. Kasi may ipinagagawa si Lord.
Huwag ka lang tagapakinig, kapatid. Di ba? Kasi pag tagapakinig ka dyan at wala kang ginagawa, sabi nga ni, sino ba yung pastor, sabi, galaw-galaw. Para di pumanaw, di ba? Galaw-galaw, para di pumanaw. Sa kaharian ng Diyos, galaw-galaw, di ba? Huwag tayong matulad doon sa lalaking may sakit, na nakikita na nga niya, di ba? Gusto niyang gumaling, pero wala naman siyang ginawa. Naghihintay lang siya na merong magdadala sa kanya doon sa pool. Lagi pa siyang may dahilan. Diba? Nang makita niya ang Panginoon, gusto mo bang gumaling? Gusto ko sanang gumaling eh. Alam mo ba, pagdating ng anghel doon sa tubig at kinakanaw yung tubig ng anghel, diba? Yung unang makapunta doon gagaling. Eh hindi nga ako makapunta kasi may kapansanan ako. Wala kang ginawang paraan. Diba? Wala kang ginawang paraan. Hindi mo ginawa yung portion mo. Diba? Pero ang sabi ng Diyos, gusto mo bang gumaling? Tumayo ka dyan. O diba? Tumayo siya. Diba? Pero ilang taon na siya doon na nakaupo. Nakababad siya doon. Kaya kapatid, kwentahin natin, ilang taon na ba akong nakaupo sa upuan na yan? At ilang taong ka na rin tinatawag ng Diyos. Rise up! Diba? Mag-activate ka, i-activate kita, rise up. Diba? So baka nagbibingi-bingihan lang tayo. Diba? May panawagan ng Diyos sa bawat isa na naririto sa atin. Pero syempre, bago ka ma-activate, may proseso. Una, bago tayo ma-activate, kailangan muna tayong ihanda. Ano bang unang-unang ihahanda ng Diyos? At ano bang unang-unang aayusin ng Diyos sa atin? Yung ating puso. Yung ating puso, mga kapatid, ihahanda natin yan. Ang unang-unang i-activate ng Diyos ay i-tune niya ang puso mo. Kaya meron tayong heart training, heart turning, heart tuning, di ba? Tinitrain. Alam nyo, tinitrain ang puso natin. Bakit kailangang i-train ang puso natin? Alam mo, sabi sa Awit 24, verse 4, ang taong malinis ang buhay, pati ang isipan, hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at hindi sumusumpa ng kasinungalingan. Kaya pala ang panalangin ni David, grant me, O Lord, a pure heart. Bigyan mo ako ng isang pusong dalisay, Panginoon. Kasi puso pala ang unang aayusin ng Diyos sa atin. Kasi baka ano ba ang nakalagay dyan sa puso mo? Diba? Baka meron dyan malaking building ng PGH. Ang PGH po, nandun lang po yan sa Banawe. Diba? Hindi po natin dapat inilalagay yan sa puso natin. Kasi, hindi tayo pwedeng magtayo ng building ng PGH sa puso natin. Ano ba yan? Puot, galit, at hinanakit. Diba? So, hindi tayo makapaglilingkod ng todo-todo sa Diyos kapag ang puso natin ay merong puot, galit, at hinanakit. Kaya yan ang unang ititrain. Kaya may training ka sa puso mo. Ititrain at pag na-train yung puso mo, yan yung tinatawag na banat, bunot, binat, bakbak. Babanatin mo, babakbakin mo yung mga PGH dyan sa puso mo. At pag na-train na ang puso mo, kasunod yan, ititurn yan. Mapipihit yan papunta sa Diyos. Kaya yung mga binautismuhan kanina, na-train ang puso nila. Diba sabi nga nung isang kabataan, hindi na siya huminto na makinig. Hindi na siya huminto na mag-attend sa mga pagtuturo ng pastor. Ibig sabihin, dahil hindi siya huminto, willing na siya na matrain ang puso niya. At dahil na-train ang puso niya, anong kasunod? Napihit ang puso niya sa Diyos. Napihit ang puso niya sa salita ng Diyos. Diba? Napihit ang puso niya sa lingkod na ipinadala ng Diyos sa buhay niya para ibigay ang tamang mensahe at akmang mensahe para sa kanya. At nang mapihit ang puso niya, na itono ang puso niya sa Diyos. Kaya anong desisyon niya? Nagpabautismo siya. Diba? Na itono ang kanyang puso. Na iprogram ang kanyang puso sa Diyos at sa kanyang salita. At hindi lang yan.
pagkatapos ng puso, dapat, sabi niya, isipan, maging malinis din ang isipan mo. Ano yun? Maging malinaw sa'yo na hindi ka pinili, na ikaw ay pinili at hindi pinilit. Ikaw ay pinili ng Diyos talaga, hindi ka niya pinilit. Kaya sabi mo, ay naku, pinilit lang kasi ako ng kasama ko, kaya nandito ako. Kapatid, maaring pinilit ka niyan, pero ang Diyos talaga ang nakikipagtagpo sa'yo ngayong umagang ito. Sa lahat po ng mga bago, itaas niyong kamay niyo. Sabihin niyo, salamat Lord, pinili mo ako ngayong umagang ito na ako'y katagpuin. Amen. Congratulations. Kasi hindi kayo nagpapilit sa Diyos, kundi nag-respond kayo sa Diyos. Diba? Naniniwala ko, you responded to the invitation of God. Diba? Ginamit lang po yung mga nag-invite sa inyo. Pero ang Diyos po talaga ang nag-iimbita sa inyo. Salamat po kasi hindi po kayo nagpapilit at hindi kayo pinilit ng nag-imbita sa inyo. Kundi pinili nyo po talaga nakatagpuin si Lord ngayong umagang ito. Sabi nga sa Galatia 2:20, hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo. Kaya hindi ka na nabubuhay sa sarili mo, di ba? Kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin at habang ako'y nabubuhay pa sa katawang lupa, mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Dapat malinaw na hindi na yung kalooban mo ngayon nang magdesisyon ka ngayong umagang ito na maging bahagi ng gawain ng Diyos, hindi ka na nabubuhay sa sarili mong kagustuhan, kundi nabubuhay ka na sa kung ano ang nais ng Diyos para sa iyo. Diba? Wala na yung nag-uumalma ka pa, diba? Wala na yung Lord. Bukas na lang, Lord, after nitong Sunday na to, sa Sunday po, pwede po bang absent ako? Diba? Wala na yon, diba? Kasi naka-program na, Lord, mahal kita at tumugon ako sa iyo sa panawagan mo. Kaya sa Sunday, Lord, tulungan mo ako na ako ay hindi makapag-excuse at walang gamitin na excuse. Di ba? Ang lahat ng mga circumstances sa buhay ko para hindi ako present sa susunod na linggo. Di ba? Lord, dapat present ako. Diba? Kasi hindi na nga ikaw eh. Wala na yung appetite mo sa mall. Alam niyo po ba nung ako hindi pa Kristiyano, ang Sunday po, optional po sa akin ang pagpunta sa church. Kasi sabi ko, pag pumunta ako sa church, magsha-shopping ako, may bibilhin akong ganito. Gusto ko, may nakita ako doon sa na ang gandang bag, ang gandang sapatos. Alam niyo po ba, nililista ko pa yun. Pero alam niyo na maging Kristiyano ako. Alam mo, ang laking natipid talaga ng asawa ko. Kaya alam mo, hindi ko alam na magsabi ang asawa ko ng, Hallelujah, Lord, salamat. Ano kaya ang ipinagpapasalamat ng asawa ko? Nagpasalamat ba siya na ako'y tumugon sa paanyaya ng Diyos? O nagpasalamat siya dahil, salamat Lord, malaki ang matitipid ko. Diba? Aminin dyan, diba? Yung iba dyan na talagang, shopaholic po ako eh. Alam niyo po ba? Shopaholic ako kahit hindi ko kailangan. Pag nagustuhan ng mata ko, gusto kong bilhin. At alam nyo, hindi ko na nare-realize na nagsasuffer pala yung bulsa ng asawa ko. Diba? So diba, salamat sa Panginoon. Dahil ngayon salamat sa Diyos kasi may Sunday. Dahil pag Sunday, may gagawin ako dito sa church. Salamat sa Diyos kasi may Saturday. Dahil pag Saturday, naglilinis ako sa church. Wala akong time mag-mall. Diba? Hindi ko makikita yung mga latest na brand ng mga damit, ng mga shoes, ng mga bag. Diba? Salamat. Diba? So, kasi wala na yung appetite mo doon. Hindi ka na nabubuhay sa sarili mo. Kundi nabubuhay ka na sa kung ano ang kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi niya, habang narito pa ako sa katawang lupang ito mamumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at naghandog ng kanyang buhay para sa akin. Amen po? It's a big amen, di ba? At yung pangatlo, ano ang pangatlong ihahanda sa'yo?
Eto. Kaya sabi ko sa iyo, di ba, magpabasag ka. Kasi bakit? Kapag ikaw ay inihanda ng Diyos, ihahanda ka niyang sumunod kahit mahirap. Ihahanda ka niyang sumunod kahit mahirap. Alam niyo po ba, totoong-totoo ito sa buhay ko. Nung ako'y magsimulang maglingkod po, kaunting patotoo lang po, magsimulang maglingkod po sa Panginoon. Ako po talaga ay dating nakatira sa General Trias, Cavite. Meron po kaming bahay na sarili, di lang po isang bahay, 3 bahay po namin doon. Pero alam mo, ang sabi ng lingkod ng Diyos, dahil kailangan mong maglingkod at mas malapit ka dito sa church, di mo na kailangan magbiyahe ng 2 oras para palagi kang nakapaglilingkod dito, kailangan mong lumipat. Kailangan mong tumawid mula sa General Trias papunta dito sa Parañaque. Alam mo nung una, dalawang isip din ako. Lord, ang ganda na ng kalagayan ko dito, Lord. May maganda akong bahay. 3 pa nga to, Lord eh. Pero pag dinala mo ako sa Parañaque, wala naman kami bahay doon sa Parañaque eh. Meron kaming konto, pero Lord, may nangungupahan doon. Di ba? Ang dami kong pero. Ang dami kong pero. Di ba? Pero, hindi pa rin ako nagwagi sa Diyos. Alam mo, dumating talaga ang panahon, ang oras na ako talaga'y tumawid. At nang tumawid po kami, tinalikuran po talaga namin yung magandang bahay. Pagdating dito po, nangupahan kami. Di ba? Nangupahan kami. Hindi kami nasanay ng mangupahan, pero binalik kami ng Diyos sa pangungupahan. Binalik kami ng Diyos sa isang bahay na, ngayon po nasa condo na kami, maliit. Dati, may privacy kaming 4. May sariling kwarto ang anak kong babae, may sariling kwarto ang anak kong lalaki, may sarili kaming kwarto na mag-asawa. Ngayon po sa condo, 1 kwarto na lang po kami. Di ba? So, ganyan. Sabi, inihahanda ka ng Diyos para Para sumunod kahit mahirap. Next slide, please. Sumunod kahit mahirap. Alam niyo wala yang pinagkaiba kay Abraham. Di ba? Kay Abraham na Abraham pa noon. Di ba sabi ng Diyos, sabi sa kanya, di ba, sa Genesis 12:1, ang sabi? Sinabi ni Yahweh kay Abraham, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Di ba? Relate na relate ako dito. Di ba? Kayo, isang araw sa inyong pagsunod, paano kung ganito ang instruction sa iyo ng Diyos? Lisanin mo or maipagawa sa iyo ang Diyos na dati hindi mo ginagawa. Alam ko marami ditong mga pastor, di ba? Na pinahayo, di ba? May mga purong Inglesero at Inglesera na mga pastor na ipinadala sa lugar ng Bisaya. Na hindi nila maintindihan ang Bisaya. At may mga Bisaya naman ang mga pastor na ipinadala sa purong-purong Tagalog. Diba? Yan yung sinasabi na inihahanda ka para sumunod kahit mahirap. Diba? Susunod ka kahit mahirap. Yan yung unang paghahanda para ma-activate ka. Diba? Kailangan mong sumunod kahit mahirap. Kasi inihahanda nga ng Diyos ang puso mo ang isipan mo, ang buo mong pagkatao. Binabasag ka nga ng Diyos Hayaan mo. May mga pangyayari talaga sa buhay mo na minsan may pinagagawa ang Diyos sa iyo pero di mo maunawaan, di mo siya maintindihan. Mahirap, pero kailangan mong gawin. Alam niyo mga kapatid, sunod ka lang muna sa Diyos. Kasi alam mo, pag ikaw ay sumunod sa Diyos, hindi mo namamalayan sa pagsunod mo, sa yung leap of faith, di ba? Yung leap of faith mo, yung first single leap of faith mo na yan, alam mo, hindi mo alam sa dulo ng pagsunod mo, nandun may nakalaan na biyaya ang Diyos para sa iyo. Amen? At alam mo, ang Diyos, hindi siya sisira sa pangako niya. Sabi nga, bakit ginawa iyon ni Abraham? Bakit siya sumunod? Kahit pinapapunta siya sa lugar na hindi niya alam. Actually, hindi talaga alam ni Abraham kung ano yung lugar na yon, kung saan yung lugar na yon. Wala talaga siya ka-idea. Pero alam mo ang pinanghawakan ni Abraham, ito, inihanda si Abraham dahil meron siyang isang pusong matibay sa salita ng Diyos. Kaya uunahin niya talaga ang puso mo
Sunod, ikukondisyon ka niya na hindi ka niya pinilit, kundi ikaw pinili. Pangatlo, pinasusunod ka niya kahit mahirap. Kasi bakit? Ang matitira dyan sa puso mo, panghahawakan mo ang salita ng Diyos. Panghahawakan mo ang pangako ng Diyos. Diba? Hahawakan mo talaga. Kasi inalis na nga ni Lord lahat eh. Diba? Inalis niya. Isa-isa niyang inalis. Kahit mga kaibigan mo. Ang hirap kaya. Nang una akong maglingkod, pati pamilya ko eh. Diba? Hello sa pamilya ko nandyan. Diba? Sabi na, bakit kayo lilipat? Ganda-ganda na ng kalagayan ninyo dito ah. Lilipat na kayo. Diba? Lahat yun ay dadanasin natin. Pero alam mo, na itatak sa puso natin ang salita, ang matibay na salita at pangako ng Diyos. Diba? Sabi nga, may pangako ang Diyos kay Abraham eh. Kay Abraham sa Genesis 12 verse 2, anong sabi? Sa paglipat mo, pagpunta mo ron, sabi, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Diba? Ikaw ay pinagpala upang maging pagpapala. Gagamitin ka ng Diyos na magiging pagpapala sa marami. Pag may mahirap na ipinagagawa ang Diyos sa iyo, sundin mo lang. Kasi may pangako yan. Alam niyo ang Diyos, hindi naman siya walang pag-ibig sa iyo. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Wala siyang ipagagawa sa atin na kahit mahirap, kahit di natin, minsan niya pag hindi natin kaya, hindi natin alam, dumadating naman talaga ang tulong ng Diyos. Dumadating ang habag ng Diyos. Kaya para tayo ma-activate, bakit tayo ma-activate? Kailangan tayong i-activate ng Diyos dahil may mission tayo sa Kanya. Tapos na ang oras ko. Ikaw ang sagot sa panalangin ng iba. Yan! Dito ako magtatapos. Dahil ikaw ang sagot sa panalangin ng iba. Alam mo, nang lumipat kami dito, pinaalala sa akin, wala na yung slide, di ko na gagamitin. Pinaalala sa akin ang kwento ni Moses. Alam mo, si Moses ipinadala siya sa Israelita. Hindi dahil si Moses ay capable, magaling, marunong. Ipinadala siya ni Moses ng Diyos sa Israelita dahil narinig ng Diyos ang iyak ng kanyang bayan. Alam mo, Pastora Mabik, ipinadala ka sa Iligan kasi may nanalangin. Si Pastor Walter ipinadala sa Bacoor kasi may nanalangin. At narinig ng Diyos ang panalangin na yon. Ipinadala ako from General Trias dito sa Parañaque kasi may nanalangin. Narinig ng Diyos ang panalangin yon, kaya nagpadala siya ng kanyang mga lingkod. Alam mo, ina-activate tayo ng Diyos dahil gusto niya na tayo'y gamitin sa misyon. Dahil may nanalangin na nangangailangan ng Diyos. At higit sa lahat, ina-activate tayo ng Diyos kasi ang simbahan, ito ay hindi museo ng mababait na tao. Ito ay base camp ng mga kawal ng Diyos. Dito ka hinubog, dito ka sinanay, this is your training ground. At walang saysay ang training mo kapag hindi ka humayo sa labas. Kaya ka i-activate ng Diyos because He has called you to be a warrior, a soldier of God. That you will defend and you will be an answer to the prayer of those who prayed and cried to God. Amen? Tayo'y manalangin. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Kami ina-activate mo, Panginoon, para sa purpose mo, para sa layunin mo, Panginoon. Salamat, Ikaw ay Diyos na mabuti. Narinig mo ang mga hinaing, iyak ng marami. Kaya, Panginoon, tumatawag ka ng marami mo pang lingkod, Panginoon, upang humayo, Lord. Dahil ang mga panalangin ito, yung mga taong ipinadadala mo sa lugar na hindi namin alam, Panginoon, we are an answered prayer for them. Answered prayer pala kami ng mga taong iyon. Kaya Lord, wala man kami sa aming comfort zone. Salamat, inalis mo kami sa aming comfort zone. Dahil naranasan namin
na maging pagpapala sa iba. Nawa, Panginoon, ang dalangin ko sa umagang ito, ang bawat isa na naririto, kalimutan nila ang comfort ng kanilang buhay. Magtalaga sila ng buhay nila sa paglilingkod sa iyo. Dahil marami sa labas ang umiiyak, nangangailangan ng kaligtasan. At kami na mga nasa loob, Panginoon, ang kasagutan sa kanilang mga panalangin. Salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Wow, glory to God. Salamat sa buhay mo, Pastor Razali. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Breakthrough! Wow! Sino po dito ang gustong maranasan ng activating power of our Lord Jesus Christ? Sino dito ang nagde-desire sa buhay nila na gusto niyang maging pagpapala sa mga tao sa paligid niya? Meron po ba dito? Can you raise your hand? Are you desiring in your heart to be a blessing? Kailangan giver rin tayo, hindi lang tayo taker. Amen? Ang sabi ng salita niya sa Romans chapter 5, nang dahil sa pagsunod ni Jesus Christ, lumaganap ang kaligtasan sa lahat. Dahil sa pagsunod at pagpapasakop ni Jesus Christ sa Ama, not my will, Lord, but your will be done. Dahil sa commitment na yon, alam mo ba, nagkaroon ng pag-asa ang tao. Nagkaroon ng paglilinis ng kasalanan. Ngayong umaga, kapatid, are you desiring sa buhay mo na maranasan mo yung paglilinis ng dugo ni Jesus Christ sa iyong mga kasalanan? Meron po ba dito yung hindi pa niya natatanggap si Jesus sa kanyang buhay? Kung hindi mo pa natatanggap si Jesus, or ngayon mo palang nauunawaan sa buhay mo kung anong ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, at gusto mong maranasan ng lubos sa buhay mo, gusto mong maranasan na, Lord, ayoko nang maging sakit ng ulo, gusto ko naman maging pagpapala ako. If this is you, I am inviting you, please come forward. If the Holy Spirit is convicting you right now, at this very moment, do not be afraid. The Lord wants to create a new heart in you. Let's all rise up and let's worship the Lord. Sa lahat ng mga nagde-desire to have a new heart, a clean heart, a heart that follows after Christ, a heart that desires to be one in Christ, a heart that is willing to repent to Christ. We are inviting you to come here in front and may you experience the love of God. Let's worship God. Sige po, wag po kayong matakot. Yung mga akay ninyo, yung mga first time na dumating dito sa church, ngayon mo lang narinig yung mensahe ng ganito at nagde-desire ka sa puso mo na, Lord, gusto kitang maranasan. Come forward. There's nothing to fear. Wala kang kailangang ikatakot. O kaya, you have been going to the church for a long time, but you are still clueless. Gusto mong maranasan yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Please come forward. Sa'yo iya. Pastors, let us serve the people.
Good morning po sa ating lahat, sa bansang Pilipinas, sa ating minamahal, sa ating Panginoon. Sa umagang ito po si Pastor Walter Faustino. Now, nagpa-pioneering church, send-off church, ating satellite church ng The Hub of Christ, Parañaque, Bacoor. And I just want to share to you something, isang salita ng Panginoon bago po tayo mag-pray. Sabi po sa 2 Chronicles 7:14. At ito'y may kaugnayan sa ating kalagayan ngayon, mga kapatid, mga minamahal. Anuman ang ating marating, bagamat mayroon tayong kakayanan. Ang sabi sa 2 Chronicles 7:14, sabi po dito, if my people who are called by my name will humble themselves, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive them their sins and heal their land. Mga minamahal, ang pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon ang ating kailangan sa panahon na ito. Kahit ano ang ating gawin, kahit ano ang ating marating, mataas man ang ating pinag-aralan. Sabi niya, kung ang aking mga tao ay magpapakumbaba. Kung magpapakumbaba. Amen? Sabi, I will and turn away from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and heal their land. Mga kapatid, napakasarap na makita na ang ating buhay at ang ating mga susunod na henerasyon dahil sa ating pagsunod at pagkilala sa ating Panginoon ay pagpapalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, akin pong dinadalangin ang lahat ng nakakarinig sa Facebook Live, sa YouTube, at sa anuman po na mga platform na makikita nila ang mensahe mong ito. Lord, in the mighty name of Jesus Christ, I pray for spiritual wisdom and understanding, Panginoon. Nawa, Panginoon, maunawaan namin ang iyong purpose, ang iyong balakin, ang iyong plano sa aming buhay. At alam namin, Panginoon, at inaasam namin, Lord, na ang iyong mga pangako at ang iyong plano sa aming buhay ay mapangyari. Sabi mo sa iyong salita sa Jeremias 29:11, malinaw ang plano mo, Panginoon, sa amin. Hindi upang kami pahirapan, bagkus kami bigyan ng napakagandang kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Mga kaibigan, mga kapatid, nawa ang mga salitang ito at ang panalangin ito ating napakinggan hindi lamang sa ating tainga, kundi sa ating puso. Lord, sa umagang ito, aming dinadalangin, hipuin mo po ang aming mga puso at pihitin ito pabalik sa iyo. Nais ka naming makasama, nais ka naming makilala, nais ka naming tanggapin. Father God, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa aming buhay. In the mighty name of Jesus Christ. Amen and amen and amen. God bless everyone. Again, this is Pastor Walter Faustino from the Hub of Christ Church. God bless, God bless, God bless.